So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, inamin po ni Francisco Duque, yung dating DOH Secretary ni Duterte, na si Duterte mismo ang nag-utos para ilipat yung 48 billion pesos, di ba, sa PSD DBM para makabili po ng gamit sa Parmali. So, ayan po yung istorya nun. Inamin po yan ni Francisco Duque. Inamin niya yan nung Lunes. Yun nga lang, nung nagkaroon ulit ng hearing nung Martes, binawi niya na yan. Binawi niya na kaagad. Tingnan ninyo ha. So, ang tanong dito, ano ba nangyari dito? Nanakot ba si Digong? Tinakot niya ba si Duque? At alam naman natin mga kababayan, si Francisco Duque at saka si Christopher Liao, may kaso. Christopher Liao, may kaso ngayon sa ombudsman regarding dito sa Parmali. Kasi ang punto dito mga kababayan, kapag si Digong lang pala yung nag-initiate or nag-utos na ilipat yung pera na yan, ibig sabihin nun, yung pangyayari po sa Parmali, si Digong pala yung nagbani-obra. Kaya ngayon, binawi ngayon ito ni Duque. Oh. So ngayon nasabi niya dito basahin natin to sabi dito. Okay. Ito balita ito kahapon. June 4, kahapon nga. Ay, isang araw pa pala, no? Okay. Duque says statement during a House probe taken out of context. So, out of context pala daw. Yun nga lang mga kababayan, malinaw po na sinabi ni Duque na si Duterte talaga nag-utos. Sinungaling talaga itong mga to, no? Kung kailan po naghihirap ang mga tao, kung kailan nagmamatayan yung mga tao, kung kailan gutom ang mga tao, dun nyo pa ninakawan. Diba? 47.6 billion. Diba? To be exact. Sabi ni Ma'am Sakura. So ito sabi niya dito. Former Health Secretary Francisco Duque on Tuesday pala, explained his statement during Monday House hearing where he said that former Rodrigo Duterte authorized the transfer of 47.8 billion worth of COVID-19 funds to the procurement service of the Department of Budget and Management, PSDBM. According to Duque, his remark has regrettably been taken out of context. So merong hearing nung Lunes, nung Martes, binawi niya na. Out of context daw. So ano ba to? Tinakot ba to ni Digong? Baka matukhang din to, no? Baka mamaya sabihin dito ni baka sabihin dito ni Digong na, baka sabihin ni Digong na addict yan si Duque. So ngayon mga kababayan, ito. Ito yung video. Ito yung video na pag-amin ni Duque. Ngayon, ang sabi ngayon ni Duque, out of context daw po ito. So ngayon, kayo na po humusga kung ano ba talaga yung sinabi ni Duque dito. Kasi merong video May video O ito pakinggan nyo to Panoorin nyo na din. Sige. Yung pong transfer ng funds, yan po ay batay sa 5 o 6 na batas. Yung letter of instruction 799 EO 359, yung AO 285, reiterated twice in the General Appropriations Act. Yes, Madam Chair, with due respect, former Secretary, no? Ang tanong ko po, yung 47 billion na yan, ay para saan yan? At ano-ano? Ano ba ang mga equipments? Yan ba ay mask? Yan ba ay COVID-19, ano man yung pangangailangan yan? So, wag po niyo po akong bigyan ng mga batas-batas na may kinalaman doon sa legality ng transfer. Ang tanong ko po ay, kung ano po, saan niyo po gagamitin yan, o bakit ibinigay niyo ng buong-buo? Sa PSDBM, wala man lang kayong MOA, wala man lang kayong nilagay na ano bang mga items ang kailangan ninyo, yung mga terms and condition, etc. Kasi, alam ko po, may mga standard din, kahit na yung mask, kahit na yung face shield, kahit na COVID-19 vaccine, di ba? Meron dapat yan. So, wala lang, binigay nyo lang dahil may ganyang may mga sinasabi kayong batas po. At ang isa pa po, ito ay inauthorize ni former President Duterte, tama? In his public pronouncements, the transfer was done because of the
public health emergency, which he declared sometime in March. Yung pong katanungan, ibalik lang po, Madam. O, di ba? Inamin niya naman talaga. O, na si Digong naglipat ng pera. So ngayon, ang dami palang ano nito, ang dami palang legalities na medyo sablay dito. So ngayon, ang tinatanong ngayon dito ni Franz Castro, wala palang MOA para mag-request kung ano ba yung mga bibilhin. So ayan na, medyo magulo na kasi to. So ngayon pala, ang malinaw pala dito mga kababayan, dilipat ni Duterte yung pera sa PSDBM for the procurement. Pagkatapos, yung request ng mga bibilhin galing kay Duque. Tapos naman itong PSDBM naman, nung paglipat ng pera, di ba, nagkunwaring nagprocure para makabili ng gamit sa Parmali. So merong conspiracy mga kababayan. So nakakapagtaka kasi dito mga ka-streetwise. Bakit yung nakasuhan lang sa ombudsman, si Duque at saka si Christopher Liao? Bakit hindi kasama si Digong na in the first place, siya yung nagmaniobra ng pondo? Ganun yun eh. Alangan naman kumilo si Duque at saka si Christopher Liao nang walang pondo. So kanino galing yung pondo? Kay Digong. Malinaw, di ba? Malinaw, di ba? Makakakilos ba yan si Duque at saka si Christopher Liao nang walang pondong nilipat? Ayan eh. Yan ang sinasabi ko eh. Madam Chair, may listahan na po ang Procurement Supply Chain Management ng DOH. Kung pwede po ang Madam Chairperson to instruct the DOH Procurement Supply Chain to furnish a copy of... Okay. So ngayon mga kababayan, biglang may nakita din akong video dito. So kasi nung 2021 or 2021, kung kailan nga mainit ang issue tungkol nga po dito sa Parmali na to, si Digong naman, todo tanggol. Todo tanggol. Oh. So sabi ni Digong dito utos kay Duque, I want it done immediately. Sabi ko sa kanya, wag mo, it's not 1 day, 1 month, 2 months, it's 1 day, 2 days ka lang. I remember distinctly, sinabi ko kay Secretary Duque, bumili ka ng kailangan ng face mask or whatever is needed, equipments. Sabi ko, wag ka nang mag-bidding, matagal yan. Sabi ko, do it upon, sabi mo, take it to record na utos ko. But despite of the order ko na wag ka nang mag-bidding, it's pandemic, it's an emergency. Nevertheless, well, new later on that dumaan pa rin sa bidding si Secretary Duque. So, dumaan nga sa bidding, yun nga lang, binigay niyo sa Parmali. Kasi ngayon mga kababayan, di ba? So, sabihin na nga natin na totoo, itong sinasabi nga ni Digong, na ang sabi daw ni Digong, huwag nang padaanin sa bidding, yun nga lang pinadaan sa bidding ni Duque. So, para iwas, tawag nito, iwas suspetsya ng taong bayan. Di ba? Iwas suspetsya ng taong bayan yan. So, malamang sinabi ni Duque dito, Mr. President, hindi pwedeng meron ng batas na wag tayong dumaan sa bidding. Yun nga lang, yung gagawin natin illegal. So, idaan natin sa bidding. Di, parang gano'n ang lumalabas eh. Di ba? Sige. he was just being careful. I am sure there is a law which would exempt you from bidding. Hindi na kailangan mag-bidding. Mamadalian to, pandemic eh. Lahat tayo nakatago sa bahay. So, ayan nga problema, Digong. Kung kailan ang mga Pilipino takot sa pandemic, takot sa COVID, di ba nagmamatayan, mga gutom mga tao, dun mo pa ninakawan. Ay, Diyos ko. Siguro lahat naman tayo mga kababayan, meron tayong kakilala, kung di man lang natin kamag-anak, at least kakilala, kaibigan, na natigok ng pandemic. Ako may kilala ako, kaibigan ko. Siguro 3 na gano'n sa pandemic. Tapos yung kailan takot ang mga tao, dun mo pa ninakawan. Nakakapagtaka lang mga kababayan talaga, no? Nakakapagtaka na kung bakit ang daming senador ang sumuporta kay Digong nung Blue Ribbon Committee.
Nung Blue Ribbon Committee, mga kababayan, nagbigay po ng isang committee report si Dick Gordon na sangkot talaga si Digong. Kasi mga kababayan, mangyayari ba? Ito yung punto dito eh. Mangyayari ba na makakabili ang gobyerno ng equipment sa Parmali kung walang go signal ni Digong at yung perang pinambili gamit dun sa pinaglipatan ng pera? Parang ang labong mangyari, di ba? Hindi po makukumit yung crime na yan kung walang basbas ni Digong. O di ba? Hello po Don Roberto Official, no? O di ba? O maganda ka Don Roberto Official. Pupunta daw po diyan yung mautog rally. Oo. Doon mo sila mura-murahin. Walang yan na to, no? Tapos ito pa, no? Pakita ko sa inyo to. Teka lang. So ito mga kababayan, no? Ito ha, ito yung isa sa mga ano eh, sa mga kasabwat nila eh. Si Christopher Lau. Tingnan niyo ha, Christopher Lau. Oh. Ito nung na-appoint siya ni Digong, 2020 ito. Kung kailan may pandemic. Yan oh. Oh, the Procurement Service, di ba? An attached agency of the Department of Budget and Management welcomes Undersecretary Lloyd Christopher Lau as its new officer in charge effective January 2, 2020. So kung kailan po nila gagawin tong modus na to mga kababayan, 2020, kung kailan po pandemic mismo, dun po inappoint ni Digong si Christopher Lau. Nasangkot din po sa mga anomalya dun po sa pagbili nga po ng frigate sa Korea. O di ba? Ayan no. 2020. Kung kailan pandemic mismo. Nakakagulat, di ba? Nakakagulat yun eh. Ano yan? Yung mga pangyayari na yan? Ano yan? Coincidence ba yan? Coincidence ba yan? Ito lang ha, sa tingin ninyo ha. Coincidence ba yan? O talagang meron talagang anomalyang nangyari? Kasi nagtutugma mga kababayan eh. Kung baga yung nangyari po dito kay Christopher Lau, kay Duque, at saka kay Duterte, at saka sa Parmali, mukhang planado po talaga. At nakakagulat dito mga kababayan, itong si Christopher Lau, isa pala itong abogado. Ito ha, Yusek Lau is a lawyer by profession. He finished his graduate studies in Ateneo de Davao University, where he eventually worked as an educator under its College of Law. So taga Davao pala itong si Christopher Lau. Taga Davao pala. Oh. Yan ang sinasabi ko eh. Sabi ko sa inyo eh. Tapos ito. Ngayon dahil nga po sa pagbaliktad ngayon ni Duque, ngayon nagsalita na naman itong si Dick Gordon. Ito mga kababayan, no? Agahan ko na. Kung sakali man tatakbo si Dick Gordon bilang senador sa 2025, ikakampanya ko po siya. Oh, totoo, kakampanya ko yan. Para mabigyan man lang ng hustisya yung pagnanakaw na ginawa ni Digong noong 2020. Oh. So sabi dito ni Dick Gordon, no? Gordon refused to buy the statement of ex-Health Secretary Francisco Duque that he was only taken out of context when he told a House panel that ex-President Rodrigo Duterte instructed him to transfer the 47.6 billion COVID-19 funds to PSDBM. Oh. Pero kanina mga kababayan, malinaw po sa sinabi po ni Francisco Duque, ang linaw kanina eh, na si Digong nag-utos. Diba si Digong nag-utos? Tapos ngayon, ang palusot ngayon ni Duque, out of context daw yun. Eh, manluloko talaga. Merong video eh. So, ibig sabihin pala, sinungaling yung video. So, ngayon, tinan nyo to ah. Ito ngayon ang sabi ngayon ni, pangalan nito? Ni Dick Gordon. Sige. The alibi. No, neither should the people. Rest ipsa loquitur. The things speak for themselves. Can this happen? Could that have happened? If the money had not been transferred, would this have happened? Check. Di ba?
Kung hindi tinransfer yung pera, DOH ang magbibenta, ang bibili. Eh, tinransfer. Kaya nangyari. O yan. Oh. Nakikita yung logic for him to say that on Monday and then deny that on Eh, Tuesday. tumawag sa kanya. Ano ba bang kailangan malaman doon? Uy, ba't mo naman ako dinidin? Don't blame me. O yan, di ba? O. So ngayon, ang tanong kasi dito, ano yung naging reason ni Francisco Duque para bumaliktad? Di ba? Ang Diyos ko naman, sinungaling eh, no? May video naman kanina pinakita ko sa inyo yung video na sinabi talaga ni Francisco Duque na si Digong yung nagpalipat ng pera. So diyan po nagsimula yung anomalya, yung paglipat ng pera. Oh. Tapos sasabihin pa ni Digong wala siyang pera, sinungaling talaga, no? Oh. Tapos mga kababayan, ito. Ito yung interesting dito. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina. 'Di ba nagkaroon ng committee report na sangkot si Digong diyan sa pangungurakot ng Parmali. So sabi dito, no, Gordon's takes job at senators for refusing to sign draft report on Parmali probe. So dahil nga po si Dick Gordon nga po yung may hawak po ng Blue Ribbon Committee na yan nung panahon na yan, nung nagkaroon po ng draft, yung committee report niya at sinangkot diyan si Digong, marami pong senador ang hindi pumirma. Ang punto kasi dito mga kababayan, kung pinirmahan sana ng mga senador itong draft ni Gordon sa Senado, kasi ang nakalagay doon sa draft ni Gordon ganito na meron talagang kurakot na nangyari. 'Di ba? Merong kurakot na nangyari at sangkot nga dito yung Parmali, si Christopher Adlaw, si Duque at saka si Duterte. So ang gusto ni Dick Gordon noon, kasuhan yung Parmali, si Christopher Adlaw at saka silang apat. Si Christopher Adlaw, si Duque at saka si Digong. Yun nga lang mga kababayan, hindi po pinirmahan ng ibang senador yung draft na yan ni Dick Gordon. So ito pakita ko sa inyo yung mga pumirma. So yung pumirma para po ituloy po yung kaso. Kasi ang mangyayari kasi dito mga kababayan, ganito hindi kasi pwedeng kasuhan si Digong nung panahon na yan kasi nga presidente pa. Pero ang sinasabi ni Dick Gordon, pagkatapos ng term ni Digong, doon isasampa yung kaso. Ayun po yung ayaw ng mga senador. Tingnan niyo kung gaano ka-bullshit yon. So kasi mga streetways, no, kung naging matino sana itong mga senador na to nung panahon na yon, edi sana, nung pagtapos ng termino ni Digong, sana may kaso na sana siya ngayon diyan sa Parmali. So ngayon, ito yung mga senador mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito yung senador na bumoto na nakasuhan si Digong, na isama sa kaso si Digong. Ito So unang-una si Ralph Recto. Sipin nyo, di ba si Ralph Recto? Si Ralph Recto pala kasama pala dun sa bumoto na pakasuhan si Digong. Ayun pangalan niya Yung nagulat lang talaga ako kay Ralph Recto Nagulat lang ako dito nung nabasa ko to. So ang unang-una dito, syempre unang-una si Richard Gordon. Si Gordon, si De Lima, si Ontiveros, si Lacson, si Pacquiao, si Pangilinan, si Coco Pimentel mismo, no? Isipin nyo si Coco Pimentel pala, naniniwala pala magnanakaw si Digong. Si Drilon, si Ralph Recto. So ilan sila? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 senador ang pumabor dun po sa committee report at saka suggestion po ni Dick Gordon na pagkatapos po ng termino ni Digong, kasuhan si Digong. Kasi nga, hindi nga kasi pwedeng kasuhan si Digong noong 2021 kasi nga po, presidente pa, merong immunity. Tapos mga kababayan, ito yung mga senador na bumoto na huwag kasuhan si Digong. Ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sila, no?
Yung iba siguro nag-abstain siguro yung iba. So, unang-una si Sani Angara. Di ba, tinan ninyo, no? Sani Angara, Grace po. Kaya ako talaga, di talaga ako bilib yan kay Grace po eh. Di ba? Grace po, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, Pia Cayetano, Bongo, Bong Revilla, Aimee Marcos, Francis Tolentino, Zubiri. Ayan, no? Kaya buti pa nga si Pacquiao, mga kababayan eh. Buti pa nga si Pacquiao eh. Kahit na alam natin na medyo mahina yung kokote, nasa tamang paniniwala si Pacquiao nun eh. Kaya pala yung sinabi ni Pacquiao nun, no, na 3 times na mas magnanakaw si Digong kumpara kay Pinoy. So, ito pala yun. Kitang-kita na, di ba? Oh. So, sayang yung ginawa ni Dick Gordon nun. Oh, so, ngayon, nakanda, hetot-hetot na sila ngayon. So, paano na? Bumabaliktad na ngayon ng pagkakataon. Oh. Yan, ito na. So, yun mga kababayan, no? So dyan po sa 2,100 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palik na lang po ng video po na to. So, dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito? Sa pagbaliktad po ng statement nga po ni Duque. Na kung dati, kanina pinakita ko yung video kanina, di ba? Ang linaw na sinabi ni Duque, di ba? Na si Digong ang nagpalipat ng pera. Pero eventually, kinabukasan, binawi niya na out of context. Di ba? Out of context daw. So kayo ba, naniniwala ba kayo na mayroong pananakot na ginawa si Digong para bawiin niya yan? Yung statement niya na yan? Di ba? Hindi magnanakaw si Pinoy. Hindi ako may sabi nun si Pacquiao. Sabi ni Pacquiao yun. Sabi ni Pacquiao nun na sabi ni Pacquiao nun sa video, ay grabe yung pagnanakaw ngayon. Grabe pagnanakaw ngayon nung panahon ni Duterte. Mas grabe pa nung panahon ni Pinoy. Kung ngayon, siguro 2 times mahigit ang pagnanakaw. Sabi ni Pacquiao nun. Si Pacquiao may sabi nun. So yun mga kababayan, no? So kayo ba, naniniwala ba kayo na itong si Francisco Duque ay tinakot ni Digong kaya siya bumaliktad ngayon? So yan, so comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan. So next topic po tayo. Yan.